tagal nating nawala kasi meron tayong ibang pinagkakaabalahan, no? Kana na ay audio na, ma'am. Salamat. Okay ba yung ano, hindi ba ako nag-sounds dyan na parang nasa karaoke bar? Meron na, okay. Guys, unang-una, nagpapasalamat tayo, no, dahil sa development, dahil sa collaboration nating lahat, nagtagumpay tayo. So until now, si Kibuloy ay nasa kulungan pa rin. As we know, nasa Pasig City Jail pa rin siya, no? Ongoing, ang daming nagtatanong sa atin kung ano na daw ang nangyari sa kaso ni Kibuloy. Okay, meron siyang dalawang bansa na meron siyang ongoing na kaso, no? Yung una dito sa US, yung pangalawa dyan sa Pilipinas. So, pag-usapan natin yung sa Pilipinas muna. So, dyan sa Pilipinas, guys, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang kaso, ang paglilitis sa kaso ni Kibuloy dyan sa Pilipinas. Si Amanda, si alias Amanda, she is very strong, no? Very strong at very determined na talagang makamit ang justice para sa lahat. So, ngayon, ongoing pa rin yung kanyang kaso dyan sa Pilipinas. Dito sa US po, ganun pa rin, no? Ang daming nagtatanong kasi daw medyo tahimik, no? Medyo tahimik daw tayo. Ang nangyari po kasi pagkatapos ng nakuha na si Kibuloy at nailagay na sa Pasig City Jail, meron po tayong order na wag muna akong mag-live, no, para sa safety ng case natin dito sa US. So ngayon po, ang development dito sa US, i-share ko po sa inyo itong mga document na natatanggap natin mula sa kaso dito, sa kanilang police attorney dito sa US. So i-share ko sa inyo itong ating screen para makita natin, no? Kasi ang sabi nila, ano daw, tawag nito, dismiss na daw yung kaso dito sa US. No, so ito yung email. May mga email tayong natatanggap every time na merong development or merong nagpa-file sila ng mga tawag nito, ng mga amendments, no? So as we know na nasintensyahan na ang isa sa kanila na si sandali ha, si Amanda ba yun? Amanda Estupare. Si Gia, si Gia dito, siya yung administrator talaga dito sa US. Siya yung gumagawa ng mga utos. Katulad ng pagpunta ng mga workers ni Kibuloy dito na kunyari mga estudyante sila, pero pagdating naman dito ay nagsusulisit, no? Siya din yung nagpa-facilitate sa mga illegal, yung mga marriages ba na mga illegal na papilang, sa papel-papilang sila nagkakasal-kasalan. So ngayon, ang sentence niya ay 6 months in jail kasi ang sabi ng judge dito, lahat kami ay mga biktima. Kahit nasa loob sila sa kingdom pa ni Kibuloy, very lenient lang yung ating government dito, no, sa US. So 6 months lang yung sentence ni Gia. Pero pagkatapos ng 6 months, siya ay i-deport sa Pilipinas at hindi na siya pwedeng makabalik dito sa US. Ngayon, yung iba katulad ni Amanda Estupare, tingnan natin tong mga, okay, si Amanda Estupare, nag-file siya ng, meron ng incoming na sentence din pala si Amanda. Ngayon ko lang ito nabuksan no?
So, ito meron ng sentencing incoming. Tapos si Marisa Duenas ay ganun din. Incoming na si Salinas, si Felina Salinas, si Ing-Ing, tsaka si Cookie Roses, dapat sana sabay ang dalawa para sa kanilang trial. Pero ngayon, nag-file sila ng motion na i-separate silang dalawa. Bakit? Para tumagal yung process, no? Para tumagal yung process. Kasi pag nag-umpisa na yung process at silang lahat ay meron ng, tawag nito, meron ng sentensya, mga sentencing nila ay tapos na, si Kibuloy na naman. No, so huwag tayong mawala ng pag-asa dahil kahit mabagal yung justice kasi meron tayong merong process sa lahat ng bagay. Kahit mabagal, hindi po natutulog ang justice. It's ongoing pa rin. No, haharap pa rin yan si Kibuloy. Kaya yung mga tawag niya, yung mga alipuris ni Kibuloy ngayon ay nagsusumikap talaga sila na mapanalo nila si Kibuloy dyan sa Pilipinas ngayong incoming na election na ngayong May. Gusto nila na maipanalo nila si Kibuloy dyan as senator kasi they are hoping na sa pamamagitan niyan ay hindi ma-extradite si Kibuloy, no, dito sa US. Kasi kapag si Kibuloy ay na-extradite at nandito na sa US, wala na talagang pag-asa yan na makabalik pa sa Pilipinas. No? So yan ang sitwasyon ngayon. Meron akong ipapakita sa inyo guys na ng mga video. So hindi ko kayo na po ang humusga kung ito ba ay naaayon sa batas diyan sa Pilipinas or ito ba ay illegal. At ito ba ay tawag nito batayan para ma-disqualify si Kibuloy or walang effect. No, so ito ipakita natin itong video. Sandali ha. I-play ko muna ito bago natin. Sandali. So ito. So ito yung mga ginagawa ngayon ng mga workers ni Kibuloy. Sila ay namimigay ng mga t-shirts, ng kung ano-ano para iboto si Kibuloy. At ang focus nila, like before, sa panahon namin, kapag ang focus talaga namin, yung mga depressed area. Kasi sila, hindi na sila kailangang mag-isip, bigyan mo lang, pagka tinanggap nila, swak na. So, ganun pa rin ang kanilang style hanggang ngayon. So, ayan, kilala nyo naman to si Dayan Hortaliza, di ba? Isang pastoral. So, yan, isa ito sa mga videos na nasa atin. Ito ay sa Mikawayan, Bulacan. Doon sila tawag nito, nag-saturate. So, ngayon, pakita natin sa ibang lugar naman, ha? Okay, ito yata sa Pampanga. Ayan. So, yan ang kanilang mga ginagawa sa mga workers ni Kibuloy. No, so I don't know kasi hindi naman ako lawyer, no, lalong-lalo na diyan sa Pilipinas, wala tayong pagdating sa batas kung ano yung legal at illegal, lalong-lalo na pagdating sa eleksyon natin, no? So sa ating mga lawyers na mga subscriber at followers natin, sana mabigyan ninyo ito ng pansin, itong mga ginagawa ng mga workers ni Kibuloy. Ito ba ay legal? O ito ba ay batayan or basihan ng kanyang disqualification? No, incoming na yung election dyan eh. Marami kaya sa atin dyan, mga Pilipino, na
hindi nag-iisip, ibibenta nila yung kanilang freedom for one t-shirt. Nakakalungkot, no? Okay. So yan, meron pang ibang mga video, pero ganun, ito yung mga ginagawa nila. Isa pa sa mga ginagawa, ito lang si Kibuloy guys, ang tumakbo ng public office na nagsusulisit. Yung kanyang mga workers ay nagsusulisit pa rin hanggang ngayon, no? Meron silang solicitation letter para sa pagtakbo ni Kibuloy. So yan yung ating update ngayon. Sana mag-isip tayo mga Pilipino, no. Huwag naman nating ibenta yung ating mga principles, yung ating freedom. No, huwag nating ibenta na kahit magkano. Ako nga inopera nila ako ng money just to be quiet. No, pero hindi ko tinanggap yun because I'm not for sale. Kayo ba dyan sa Pilipinas? For sale kayo? For sale yung inyong mga freedom? Isa lang yung buhay natin, guys. Isa lang yung freedom natin. We only live once. Bakit natin ibenta yung ating mga freedom? Freedom natin sa pagpili ng ating mga leaders is very important. Kasi yan yung magdidetermine kung ano yung future ng ating bansa. No, gusto nating umunlad, lahat tayo dyan sa Pilipinas, gusto nating umunlad, di ba? Pumili naman tayo ng mga leaders na magbibigay sa atin ng hope for the future, for the good future of the all Filipinos. No, wag nating hayaan na forever na maging bunto tayo, forever na apak-apakan yung ating pagkatao. No, we only have one chance here in life. Pagkatapos nito, ibebenta pa ba natin? No, mag-isip na tayo. Tawag nito, let's learn from the mistake. No, ang mga mistake natin noong mga nakaraang taon, mag-learn naman tayo ng lesson. No, guys? So, sana, ngayong incoming election, focus, mag-research ba tayong lahat? Kasi lahat naman ng information nasa internet na, di ba? I-research natin yung mga background ng ating mga leaders. I'm not representing any politicians, no? Because sa akin, I'm representing the justice and freedom. At sana, yun ang panghawakan natin. Kasi dyan ako galing eh. No? At alam ko kung gaano kahirap na walang freedom. Gaano kahirap kung meron tayong limitation all the time. Tapos yung mga leaders natin, instead na sila yung mag-motivate natin to be more because we deserve more. Sila merong more kasi lahat ang more nasa mga packets nila. Tapos sila, okay silang gumawa ng mga criminalities. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, sat-sat lang, chismis lang ng kapitbahay, wala na. Di ba? So ngayon, mag-isip naman tayo. Let's take these chances na mabago yung future ng ating bansa. No? Kasi hindi pa naman huli ang lahat. No, habang buhay may pag-asa nga, 'di ba? Ganyan tayo mga Pilipino. So ano pa guys ang ating update? Sinabi ko sa inyo before na I was writing a book. Tapos na po yung libro natin. Ang title ng book is Breaking the Chains at ito ay available na sa Amazon. Next week po ay birthday ko. No, April 16 ang birthday ko. At April 16 din yung release ng book na Breaking the Chains. Sana po kumuha kayo ng copy. My goal, bakit ako sumulat ng libro, to give you more inspiration. Kasi galing ako sa mahirap. Katulad ng majority dyan sa Pilipinas. My family was used to be, tawag nito, homeless. No, lumaki ako na homeless at
dyan po sa libro na yan, ma-realize natin kung ano yung focus ng mga kulto, no? Saan sila humahanap ng butas o saan yung weakness ng mga tao. Doon nila tinitira para maging victims nila. No, alam ko hindi lang si Kibuloy ang kulto at hindi lang siya ang lalabas, ang huling lalabas na kulto, meron pa. At sana ang libro na yan ay magbigay ng liwanag, no, ng lesson. Kasi ang dami kong mga experiences, daming stories na nandoon. And I'm hoping na maging inspirasyon din ninyo ito. Nailagay ko po sa description, no, yung link kung saan natin mabibili na yung book natin. Meron na pong website ang New Beginning, at available na rin po sa Amazon yung ating book na Breaking the Chains. So please grab your copy and give me your yung honest na feedback. No, kasi I'd like to improve. Dalawang series kasi itong libro na to, no, Breaking the Chains at Breaking the Silence. So ang first book, ang first series na yan ay hanggang doon sa umpisa ng aking paglilingkod kay Kibuloy or before, yung background, yung family background ko, hanggang sa hearing, sa Senate hearing na pinangunahan ni Senator Risa. So sa second book po, doon na yung after hearing, yung paglabas ng warrant of arrest at ano ang nangyari after noon. Yan po ang lalabas sa second book, which is ngayon ay sinusulat ko pa. Hindi na dapat ilagay dyan. No? So sa ngayon po, yan yung ating update, pero ang focus ko talaga yung, no, sa ating lawyers, sa ating mga YouTubers, mga followers natin dito. Naniwala kayo sa akin mula sa umpisa hanggang nahuli si Kibuloy. Sinamahan ninyo ako. Sana naman itong hindi pa kasi tapos yung mabago yung buhay ng mga Pilipino. Gusto natin umunlad yung ating bansa. Sana wag tayong huminto na mag-spread ng awareness, lalong-lalo na ngayon, incoming election para sa determination ng ating bansa. No, so sana patuloy tayong maging aware sa mga iboboto natin, no? So maraming salamat po. This is just update kasi tawag nito, ongoing pa rin yung kaso ni Kibuloy both dito sa US at dyan sa Pilipinas, no? Hindi po totoo na ibasura na yung mga kaso dito sa Pilipinas. Hindi po totoo yan. Lahat ng mga accused, sila ay humaharap sa kanilang mga hearing dito. However, hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari sa tawag nito sa red notice ni Helen Panilag at ni Tessie Dandan na ilang buwan nang lumabas, pero it's been silence, no? Walang kilos sa ating government dyan sa Pilipinas. Alam ko na nasa mga kapulisan natin, no? Yung red notice ng dalawang accused ni Kibuloy na si Tessie Dandan at saka si Helen Panilag. Pero hanggang ngayon po ay wala naririnig na updates galing sa ating government officials dyan sa Pilipinas. So, siguro kailangan na uli nating mag-ingay. Kasi medyo matagal-tagal na rin, ilang buwan nang lumabas yung red notice, pero wala tayong walang balita kung saan nagtatago itong dalawa.
kung ito ba ay nasa pa rin dyan sa Pilipinas o saan compound, dapat ito, nakuha na ito ng ating mga authorities dyan sa Pilipinas. Pero bakit wala? Dahil ba walang pabuya? Dahil ba walang tawag nito? Walang money involved? Tayo ba ay merong pera? Ganyan ba tayo dyan sa Pilipinas? Lahat na lang ba kailangan idaan ng pera? Paano naman yung ating mga sinumpaan? No, ating mga sinumpaan diyan na i-deliver natin yung justice fairly. Pero bakit wala? Kasi walang pabuya. Ganun ba 'yon? Pag-usapan natin ito, guys, sa susunod nating live uli. Hopefully, na meron akong mga katandem dito sa next live, hoping na si Sir Bud ay makasama uli natin kasi gusto kong intindihin ano ba yung status diyan sa ating mga government officials diyan sa Pilipinas. Alam nyo guys, ilang buwan na nakalabas yung red notice ng dalawang FBI wanted na kasama ni Kibuloy. Pero wala ka na naririnig kasi Arlene ay hindi na nagsasalita, no? Siguro kailangan uli nating mag-ingay para makita tayo ng result. No? So, muli sa ating mga YouTubers, magtulungan po tayo kasi hindi pa po tapos ang ating laban, no? Kailangan po natin makamit itong talagang yung finalization ba ng justice na hinihingi natin. Alam ko si President Dan at si Helen Panilag ay mga victims din yan katulad ko before. Pero malaki yung responsibility nila na kailangan nilang harapin. At sana mabigyan tayo mabigyan ng katarungan itong mga biktima na hanggang ngayon ay humihingi ng justice. So, yung ating mga government officials, yung ating mga kapulisan dyan, sana kumilo sila kahit walang money involved. No? Para lang sa principles natin. So, maraming salamat guys. And visit sa ating description kasi nandyan po yung mga links para sa ating book, sa copy ng ating book. Mura lang naman yung libro natin sa Amazon at saka sa website ng New Beginning. At maraming salamat guys uli sa inyong support, at sa mga message na sinend ninyo. Hindi ko kayo na-response lahat kasi I was focusing na matapos yung libro. Kaya gumawa ng libro. Grabe. Pero ngayon at least tapos na yung isa. So hopefully na maging inspirasyon ninyo ito, nating lahat. Kasi yan lang naman ang goal ko sa buhay na I can impart something ba sa ating mga kababayan. Kasi lahat tayo gusto natin ng masaganang buhay. Gusto natin ng meron tayong inspirasyon. Hopefully, makikita ninyo dyan. Maraming salamat guys. Makikita-kita tayo ulit sana sa susunod. Meron na akong kasama dito. Maraming salamat guys and God bless everyone.